guys, magandang araw sa inyo. So for this video naman po, meron kasi nagre-request sa Facebook tsaka sa YouTube. Yan malamang mga bagong ano ko yun, followers or subscribers na i-budget ko itong current ko na rigid MTB na naka-time trial setup o yung tinatawag na TTMTB. Yan, Aeroba rigid MTB. Yan, maraming tawag eh. Yan, so malamang mga ano yan, mga bago kong followers or subscribers. So sasabihin ko na rin kung magkano yung total cost nito. Ito lang, itong nakakabit dito, no. Hindi kasama yung mga luma at saka hindi kasama yung labor. At hindi kasama yung speedometer at saka yung ilaw, tsaka yung mga ilaw. Yan. So, yun lang video natin for today, no. So, bibigyan ko na lang kayo ng konting history sa mga bago at malamang alam na yan ng mga luma, no. Kasi dapat hindi ganito yung parang itsura ng main ko na bisikleta na Aeroba rigid MTB. So sa mga matagal na nakapanood, dati kasi naka-carbon fiber yung frame ko tapos naka-time trial cockpit last year. Yan. Kasi ang bala ko sana yung final phase ng aking setup na ganito malapit na doon sa naka-time trial bike na pang old school, no. Kasi ibang-iba na kasi itsura ngayon eh. Yung siguro mga mid-2010s na itsura na time trial bike na naka-mechanical pa yung shifter. Yan, kasi hindi ko naman kaya bumili ng electronics, sobrang mahal na, no? Pero kasi noong mga February, yung aking MC Tremor na dati kong ginagamit na carbon fiber frame na umabot na ng 4 years, nagkaroon ng crack. Nagkaroon ng crack dito sa ilalim. Diyan sa, for example, ito yung MC Tremor ko, no? Kunwari lang, dyan nagkaroon ng crack sa ilalim ng down tube. So, doon nagsimula yung problema ko. Nagkaroon ako ng mga compromises. Yan, sa setup ko. Then, doon ako napag-decide na mag-build pa ng isa yung tactical. So, meron na akong dating bike check video doon, no? Yan. Then, yun nga, bala ko sana mag-carbon ulit, kaso nga lang, hindi talaga kaya ng budget. Then na-discover tong frame na to na Kinesis. Ito kasi yung pinakamagaan na aluminum na size na po pwede sa height ko. Although na hindi ito yung ideal, pero pwede na rin para sa height ko na 5'11" o may almost 6 feet. Ayan. So ngayon, ito muna yung setup ko. Currently magbabago pa rin yan kasi yung ibang parts nito galing doon sa tactical. So ang bala ko kasi itong Kinesis na to, pang ano lang sana to pang Bermosa. Yan, na naka 1x lang, no. Or kung maglo-long ride ako, nagamit ito, sana yung mga yung katulad ng binyahe ko sa La Union na walang masyadong matataas na gradient na ahon. Tapos yung tactical ko sana na nabuo dati na hindi na ulit na nakalas ulit, yun sana yung mga rides doon. Gagawin ko kasing 2x yun yung sa tactical. Yun. Yun ang ilo-long ride ko sa mga may mga matataas na gradient na ahon. Yan. Then yung fat bike ko, yun nandyan, pang grab, pang delivery. Yan ang plano ko Yan. So, hindi pa buo yung sa tactical kasi nandito yung iba nga. Yan. So, yun ang i-discuss natin for today kung ano yung nakakabit dito at magkano yung worth nito na itong current ko na setup na hindi kasama yung labor tsaka hindi kasama itong speedometer tsaka yung mga ilaw. Yan. So mag-start tayo dito sa frame. Yan, ito yung Kinesis TI-180 na binili ko sa Bike Imus Cavite na sa 6,500 pesos ang discounted price. Kasama na yung headset. Tsaka yung seat clamp, kaso lang yung seat clamp quick release kasi kaya nandun sa fat bike ko. Then yung in-speed na yan na seat clamp na Allen type, yan nilipat dyan. Yan, ito yung Kinesis TI-180 na nagtitimbang lang ito ng mga 1.6, mahigit 1.6 o 1.62 kg. Ito yung nagamit ko pinakamagana aluminum so far. Yan, aluminum 6061 to, yan pang 27.5. Size medium to or size 17 yung seat tube, no. Yung top tube niyan nasa 570 mm. So lucky for me na yung top tube nitong
Yung top tube nitong Kinesis ay parehas dun sa MC Tremor ko na large size, kahit ito ay medium. Then ito, tapered yung head tube. Yan, kita natin yung cable routing. Dito na nag-enter yung, nagcha-channel na yung, yung cables. Hindi na dito sa down tube. Dito na sa head tube. Yan, full internal cable routing. Medyo old school pa rin yan, hindi ko tulad ngayon, no? Then, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan, next naman. Sa rigid fork, ito pang gravel to, no? Pura rasa balugo na magdadalawang taon na. Okay pa naman. Yan, 700cc na carbon fiber. Yung ano pala to, yung crown length nito, yung crown length niyan ay singhaba lang yan ng 26er na non-suspension corrected. Pero to technically 700C. Then tapered yung steerer tube. Quick release yung drop out, din ang disc brake caliper mount din naman yan ay post mount. Yeah, so next naman sa cockpit, no. Ito yung aking MTB handlebar. Ito yung nanggaling sa ano eh. Ito yung nanggaling sa tactical, yung cockpit na yan. Lunch na handlebar, no. Budget lang to, may 200 pesos lang yan na yung lapad nito. Pinakipot ko nasa 580 ulit yan. Yan kasi ang talagang preferred kong lapad, no. 580 mm ang lapad, 31.8mm ang diameter. Yan, straight na may konting back sweep. Yan. Then sa ano naman, sa grips naman, yan aerobic. Sa shop to galing eh. Binili ko to sa Bike Imus Cavite. Yan. Then yung ano pala, yung bar ends, yan sa Shopee ko nabili yan. Sobrang murang-mura. Wala pa yata 100 yan. Unbranded to na aluminum. Then magaan to kasi hollow lang yan. Yan. Then sa aero bars, ito matagal na tong aero bars na to. Noong 2024, nung kababalik ko lang sa cycling after may accident noong 2023, noong November pala. Yan, unbranded dyan. Sadly, wala nang ganyan sa market. Mga branded na yung mga meron yan. Pero ganito rin naman yung hubog. Parehas lang. OEM kasi yan eh. Then ito yung sa mga spacers. Yan, tatlo yan. Tatlo na yan. Dati isa, naging dalawa, naging tatlo. Kasi nga, mas preferred ko na yung stock height ngayon dahil medyo umidad na ako. Yan yung unbranded to. Kasi meron ganito yan na branded na profile design. Yan, kaso lang sobrang mahal. Kahit na pinagsama ko na yung tatlo, mura pa rin yan compared dun sa profile design. Yan. Then, ito yung bolts niya, no? Tingin ko mga 85mm yan yung haba niyan. 4 na piraso yan. Yan. So, yung presyo niyan, naka-display naman yan sa screen, yung description niyan. Then, ano pa yung hindi ko pa na-mention? Yung sa aerobars pala, yan, nalagyan ko ng extension. Nagbago na kasi yung setup ng, yung mga details ng setup ng rigid MTB ko na naka-time trial setup simula nung nagla-on yun ako. Yan, ito yung pinagbago. Yan yung dati kong Tosik na aero bar na carbon na pinutol ko, yung ginawa ko extension. So far okay na okay. Mas comfy ako kasi doon sa dati na walang ganito. Then yung stem naman yan, Submit System 1 na aluminum, yan 130mm ang haba, negative 10mm negative 10 degree. Yan, negative 10 degree yung angle. Yung headset yan, inclusion yan ng Kinesis FSA na seal bearing, so walang additional charge kasi nga kasama na yan dun sa frame ng binili ko. Then sa seat clamp naman yan, in speed, lang to, 150 pesos lang yan na aluminum allen type. Sa bike ito eh, yan binili ko dati. 34.9mm ang diameter. Yung seat post yan, matagal na yan. Singidad dyan ng aking MC Tremor. May 4 na taon na. Yan, okay pa to. Toxic na carbon fiber T800. Yan, 400mm ang haba. 31.6mm ang taba na setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa saddle yan, nung nagla-union kasi ako, nagamit ko dati yung Physic na carbon na nadala ako, sobrang tindi ng saddle sore nung nangyari sa akin nung nagla-union ako, kaya pinalitan ko to. Kaya may dagdag bigat yan sa bike kasi chrome steel na railing.
Yan, di katulad dati na carbon fiber. Pero ito naman, very comfy. Di hamak naman na mas comfy to kaysa doon sa Fisik. Yan. Yan, nag-flex at saka malambot, no? Tsaka may butas sa gitna. Yung kasing Fisik dati wala. Yan. Yan, so ito yung aking saddle. So, yung kabuuan ng bike ko, mabigat na to. Downgraded na yung timbang nito, tsaka yung presyo. Tsaka yung parts, no? Yan, proceed naman tayo sa drivetrain. Naka 1x setup ito, pambansang drivetrain setup. Yung shifter nito, Shimano Diore M50-100 na 11 speed. 900 pesos lang ito. So yung ibang mga, mostly yung mga presyo na binili ko sa online sa Shopee, naka ano na to, naka kasama na yung voucher, yung discount voucher. Yan. 900 pesos lang ibili ko nito kasama yung voucher, murang-mura na M50-100 na 11 speed. Then sa ano naman sa crank, yan. Goldix GX na GXP na 170mm ang crank arm. Yan nga direct mount. Then ano pala yung chainring yan Goldix sa Lazada ko yan nabili. Matagal ko nang binili yan pero recently ko lang nagamit before ako maglaon yun kasi putput din isa. Yan 4080 na direct mount. Ito naka-jackpot ako dito kasi laki ng disc, second hand to, second hand. Mababa yung pagkapresyo sa tropa. Yan, itong Shimano R7000 na 105 na carbon clipless pedals. Yung bolts niyan, dating stock, pinalitan ng titanium. Ito, dating stock, pinalitan ng Meroka. Yan, Meroka na crank bolt. Yan. So, next naman yung chain. Yan, Shimano HG601 yan. Sa Shopee ko rin yan nabili na 11 speed. 116 links. Yung cassette sprocket na pang road bike, yan 1134 na Shimano 105 R7000. Sa Shopee ko rin yan nabili kay Aransi. 11 speed nga, no? So ito naman, yung RD ko, Shimano M5 120 na pwede sa 10 or 11 speed pero ito ay nakasetup sa 11 speed, no? Sa Shopee ko rin yan nabili. Yan, so ito nga yung sa drivetrain setup na aking current na Aerobah Rigid MTB. Sa wheelset naman, ito yung aking gulong, no? Mag-iisang taon na tong Continental Kotak Urban na 700 by 47C. Kung i-convert natin sa 29er, 29 by 1.85 na naging 1.9 na. So, tingnan natin yung state ng aking gulong. Yan, saglit lang. Hindi naman kasi ito review sa gulong. Yan. Yan, makapal pa rin. Kita pa rin yung Continental na ukit dito. Mag-isang taon na. Alam niyo naman na ako ay daily rider. Halos daily rider ako. Yan, so napaka ano yan, yung sinasabi ko dati na matagal maputput dyan. Napaka-tagal ng buhay nitong gulong na to, no? Yan. Then sa kabuuan ng rim set ko, LDCNC yan na galing sa shop. Then in-upgrade yan ng pillar spoke para gumaan. Kasi may kasi yung stock nito, yung buong rim set na to, naka stock ang rayos at saka yung nipples, halos 2 kilograms. Pero ito, nung pinalit ako ng pillar spokes at saka nipples, gumana to mga mahigit 1.8 kg. Yan. Then yun nga, ito yung hubs ng LDCNC na 6 poles kasi type of rear body, then seal bearings. Hindi ko man na matutulogin kasi wala akong kasama dito. Wala mag-a-assist sa akin. Then sa ano na lang sa brake set yan, Shimano M60-100. Sa shop ko rin nabili 6,200. Pero sa online mas mura kaso nga lang medyo naalangan ako bumili sa online kapag preno kasi napaka-importante ng preno para sa akin. Yan, hydraulic brakes and dual piston. Then nasa lang sa rotors ng SRAM centerline na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Then ang mga additionals, naka titanium bolts yan. Yan, titanium bolts dito sa stem, yan dito at titanium bolts din yan na risk. Yung rotor bolts yan, titanium din. And then yung mga bolts dito sa preno, yan titanium din yan, wrist din. Except lang doon sa mention ko kanina. Yan, hindi risk yan, pero titanium din yan. Yan, so yan yung kabuuan ng aking current, no. Magbabago pa rin yan. Ibabalik ko rin yan yung yung dating setup ng originally intended dito na
na ano na naka time trial cockpit na naka PRP na cable actuated, naka time trial shifter. Yan. Kaso nga lang, marami kasi nangyaring errands sa akin recently. Simula nung nag-crack yung frame. Doon nagkadaleche-leche. Kaya na fully compromise yung mga bisikleta ko, no. Yan. Yan yung cockpit na yan, nililipat ko dun sa tactical. Ibabalik ko yung bubuhay ko ulit yung tactical. Ano lang, kasi lang medyo matagal kasi daming isusolve na problema dito sa bahay. Then ano ba yung babalik ko? Yung yan, papalitan ko rin yan ng 105. Dati kasi 105 yun na RD. Then yung fog to ghost kasi parang sige Jelong ibalik dito sa Kinesis dahil nga sa parang nahirapan siyang installin yung parang pag inigpitan, nahirapan umikot. Yun naging concern niya, no? Yan. Then, yung timbang pala nito, yan downgraded na dati. Naalala ko dati yung timbang ng pinakamagang kong 27 point na MC Tremor, nasa 8.6. Ang timbang nito ngayon, yan, naka 1 by pa yan. Ang timbang nito ngayon, nasa 10.44. 10.44 kilograms. Hindi pa kasama yung, hindi pa kasama yun, tsaka yun, yung ilaw. Then, yung total cost nito, yan, yun dito lang yung nasa bike lang nito. Nasa 43,999. So 44,000. So bumaba Dati kasi yung pinakamaga na setup ko dati na carbon nasa mahigit 70. Yan. Pero ngayon naging halos naging budget na nasa 43,999 o 44K. Yan. So, yun nga, ito nga yung current setup nito, Hindi pa permanent yan, magbabago pa rin yan. Kapag naayos-ayos na yung personal kong mga problems dito sa amin. So, yun na, gawa ko na yung bike check nito. Mid-year bike check for 2026. So, kung may nakita na hindi ko na may hinintay kayo yung mga info na hindi ko nasabi, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe ako YouTube channel, pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yung isa maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.